Alright, so magandang hapon sa inyong lahat o araw, magandang umaga sa ating mga internationally qualified nurses, sa ating mga kababayang internationally qualified nurses, mabuhay tayong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Reynante P. Sulit, ang inyong registered migration agent dito sa Australia, ang principal CEO ng RPS Migration Services at ng Australian Certified Trainers. Ito pong dalawang kumpanya natin ay naka-based dito sa Melbourne, Australia. At tayo po ay nag-specialize ng nursing migration for the last 13 years. Mahigit na pong isang dekada, no? Mahigit na pong isang dekada ang RPS Migration Services na nag-a-assist ng mga nurses. At ang Australian Certified Trainers naman po ay nag-a-assist ng training hindi lamang ng mga nurses kundi lahat ng mga medical professionals dito sa Australia simula pa noong 2019, no? Since the beginning of the OBA, no, dito sa Australia, nagsimula na siya mag-assist ng mga nurses. Kaya kung if you are all following, no, ang ating mga pages like RPS Migration Services and Australian Certified Trainers, makikita po natin doon ang lahat ng mga kaganapan dito sa Australia, no? So, gumagamit ako ng wikang Filipino natin, no, para mas lubos na maunawaan nating lahat, no. So sawa na tayong mag-English. So ngayon, nakakatuwang makita ang lahat ng ating mga kababayan, no, sa iba't ibang dako ng mundo. Gusto ko pong ang gusto kong i-recognize, no, ang ating mga RPS case officers, no, sa iba't iba rin dako ng mundo. So naandiyan ang ating si RPS Mary na nasa Philippines, ang ating RPS Baguio, naandiyan din po ang ating RPS Dubai, no? Kasi ang RPS Migration, mayroon tayong iba't ibang mga uh, branches. Meron tayo dito sa Australia, meron tayo sa Singapore, meron tayo sa Dubai, out of course sa Pilipinas, no? Marami tayong mga branches sa Philippines. So meron tayong Makati, meron tayong Baguio, meron tayong Iloilo, meron tayong Zamboanga, Davao, Batangas, no? So 'yun ang ating mga um, branches sa Pilipinas. So at maraming salamat sa inyong lahat, no, sa inyong pag-view sa ating video sa Facebook, ang inyong pag-share at sa lahat ng mga GC, alam ko lahat ng mga GC isinan niyo ang aking video at saka sa lahat ng mga groups. Kaya naman ang dami-daming mga nurses, no? Ang ibang mga kasamahan nyo siguro ay hindi ko pa napapadalhan ng mga link kasi ang dami talaga hindi hindi maisa-isa sa sobrang dami mahirap din pala yung 1 million ang views, no? So talagang pero we are trying our best, no? Para mabigyan lahat ng pagkakataon at mabigyan ng assessment, mapaliwanagan kung ano ba ang inyong pathway dito sa Australia. Ngayong araw na to, no? Ngayong araw na ito ay aking lilinawin at ang aking i-discuss, no? Bibigyan ng discussion ang registration at residency dito sa Australia. Magagawa ko yan sapagkat ako ay registered migration agent. Makikita nyo ang details ng aking registration sa www.omara.gov.au. Yun yung list, no, ang kalipunan, no, ang list ng lahat ng mga registered migration agent dito sa Australia. At of course, abogado tayo sa Pilipinas, no? At at ako rin naman, no, bukod doon sa residency, madidiscuss din natin ang registration sapagkat ang ating skills, qualifications, at saka ang experience natin ay napakahaba na, no? Lampas na ng 1 dekada. Kaya sinasabi ko lahat sa video natin, hindi lamang impormasyon, kundi mayroon tayong solusyon sa lahat ng registration at residency challenges ng ating mga kababayan. So kayong lahat ay tinatawag na internationally qualified nurses. Tama ang inyong narinig sa ating video na kahit walang experience, with or without experience, ay maaari kayong maging registered nurse dito sa Australia at maging residente sa Australia. Ang registration ay walang age limit.
no? Walang age limit kahit kayo 45, 50, no? Hanggang gusto ninyong um, ma-register sa Australia po, pwede po yon. Ngunit doon sa residency, doon may limit ang age, no? Ang age dapat ay 45 and below. Pero tinatanggap ko lang yung mga 42 and below kasi of course kinakailangan natin na may buffer, no? Para doon sa pagpo-process ng inyong registration, sa pagpo-process ng inyong residency dito sa Australia. So maliwanag po 'yon, no? So ibinigay ko ang aking qualifications, ibinigay ko ang ating background, no, dito sa Australia, no. Kaya kung kayo ay naririto, no, sa Australia, maaaring kayo ay pumasyal dito sa aking opisina sa Level 7, 470 Collins Street. Okay. So noong before the OBA, yung outcomes-based assessment, dito sa Australia, ang mode of assessment ng mga internationally qualified nurses ay yung bridging course, no? So, kaya ang inyong mga kasamahan, ang inyong mga kaibigan, kapatid, kamag-anak ay maaaring sumailalim doon sa bridging course. Ito ay 3 months or 6 months na short course ng mga registered nurses at pagkatapos nun, magiging registered nurse na dito sa Australia. Noon ay mayroong recency of practice na at least 450 hours in the last 5 years. Inalis na yon ng APRA. No, ang APRA, yun regulatory body dito sa Australia para siyang PRC sa Philippines. Kaya pag narinig nyo ang APRA, yon ang regulatory body. At ang APRA ay merong 15 boards under. So, ang inyong board bilang mga nurses ay ang NMBA, ang Nurses and Midwives Board of Australia. No? Yan ang tinatawag na NMBA. Siya ang nagre-regulate ng lahat ng practice ng mga registered nurses dito sa Australia. So, maraming mode of assessment dito sa Australia. Katulad halimbawa ng conversion course. Po pwedeng pumasok ng 1 year or 2 years or 3 years ng Bachelor of Nursing dito sa Australia. Hindi yan ang ating focus ngayong gabing ito. Meron din naman tinatawag na Trans-Tasman Recognition. Kung ikaw ay registered nurse sa New Zealand, ikaw ay automatic or mag-a-apply ka ng registration sa Australia recognizing your qualifications in New Zealand. Yun and vice versa. Yun ang tinatawag na Trans-Tasman Recognition. Before, meron din tayong tinatawag na mutual recognition, yung mga nurses from Singapore, nurses from UK, from Ireland, no? Nagpaparegister sa New Zealand and then sa Australia, wala na po yun, no? Kasi ang New Zealand, noong July 2024, ay nagbago rin ng kanyang mode of assessment na parang OBA din, no? Competence assessment naman ang tawag sa kanila. Now, meron din isa pang mode of registration na bago pa rin na inilunsad, na inilabas, no? Inilathala ng APRA. Ito yung direct registration. Ito naman para sa mga Gen Z, no? Sa mga 25 years old, 26 years old, 27 years old, working in Singapore, UK, Ireland, Spain, Ontario, sa Canada, na and British Columbia, kung sila ay nag-work doon, registered nurse sila doon ng 1 year, then po pwede sila mag-apply ng direct registration sa Australia. Pero hindi yun ang focus ng ating discussion for tonight. Ang focus po ng ating discussion for tonight ay ang outcomes-based assessment. Ito ang pinakabago, pinakamabilis na mode of assessment ng mga internationally qualified nurses na tulad ninyo, no? Kaya lahat kayo qualified na kung kayo ay registered nurse sa Philippines, kahit wala kayong experience, kahit kayo ay medical coder, kahit kayo ay naging salesperson, kahit kayo ay nasa bahay lamang, kahit kung ano pang ginagawa nyo, hanggat kayo ay registered nurse sa Pilipinas at active ang inyong registration, maaring mag-apply ng registration dito sa Australia through OBA o ang Outcomes-Based Assessment. So sa makatuwid, aking ngayong ipaliliwanag sa inyo kung ano nga ba itong Outcomes-Based Assessment. Okay? Ang Outcomes-Based Assessment is based on your skill, no?
based on your qualification, sorry, ang outcomes-based assessment ay base sa inyong qualification. So, ang ibig sabihin, kung ang qualifications mo ay Bachelor of Nursing, hindi diploma, ikaw ay registered nurse sa Philippines, then pwede kang sumailalim ng outcomes-based assessment. Ito ay binubuo ng dalawang examination. Una ay ang NCLEX at ang ikalawa ay ang OSCE. Ano ang NCLEX, no? Siguro una nyo narinig yung mga NCLEX US, no? Kasi bata pa tayo, lagi na tayong pinakukuha ng NCLEX diyan sa para makarating ng US, no? Dito sa Australia, kanilang inadapt, no? Kanilang kinuha din yung NCLEX Australia. Kaya kung kayo ay para masatisfy ninyo yung theoretical part of the examination ng OBA, no? So kinakailangan mong kumuha ng NCLEX, no? Kaya pero kung ikaw ay merong NCLEX US in the last 10 years, no? In the last 10 years, then pwede mong gamitin ang iyong resulta ng NCLEX in lieu of NCLEX Australia. Okay? Kung halimbawa naman ang iyong NCLEX ay matagal na at ikaw ay registered na sa US, nagtatrabaho ka sa US, no? So, maaari bang gamitin ang iyong US registration dito sa Australia para hindi ka na mag-NCLEX? Ang sagot ay hindi. Kinakailangan mong kumuha ng NCLEX muli, no? Patunay diyan ang isa kong kliyente diyan sa US, sa San Francisco, USA. Siya ay pinakuha muli ng APRA, ng NCLEX para ma-satisfy niya yung theoretical part of the examination. Kaya naman, ang pagpapaliwanag natin ay base sa ebidensya, no? Base sa ebidensya, so evidence-based ang principle natin. So, ang ibig sabihin, kahit ikaw ay nakapag-NCLEX ka na sa US, then at ito ay lampas na ng 10 taon sa reckoning period ng APRA, kukuha kang muli ng NCLEX, no? Para masatisfy mo ang theoretical part of the examination. Hindi ang lisensya, no? Hindi ang lisensya at ang practice mo, no? Kasi um, hindi yun i-recognize ng Australia kasi ang level of practice sa US at saka sa Pilipinas, sa Australia ay hindi magkaparehas, no? Kaya in ang ayon sa APRA. Okay? Now, paano naman kukuha ng NCLEX, no? So kinakailangan mo nung ipa-evaluate natin ang ating mga papeles, ang ating mga documents tulad ng school documents, registration documents, at kung kayo ay may NCLEX na, ipapasa lahat yan sa APRA. Gagawa kayo ng self-check. Babayaran nyo siyempre si APRA, no? Ang government fee ni APRA sa kanyang APRA self-check as of the moment is 410 Australian dollars, no? Mapapansin nyo, tumaas ngayon ang value ng Australian dollars, 41 na 41 $41 na per peso, no? So in the last 13 years, bigla uling tumaas yung aming dollar, 41 na ngayon, kaya nakakatuwa naman na na tumaas, no? Anyway, so babayaran nyo ngayon si APRA ng 410 Australian dollars para ma-evaluate ang inyong mga dokumento at bibigyan kayo ngayon ni APRA ng Letter of Eligibility o LOE ang tawag doon. So pag nabigyan na tayo ng LOE, then mag-a-apply ka ulit ngayon ng ATT, which is the Authority to Test, ng Pearson VUE na siyang nagbibigay ng examination ng NCLEX at saka yung examination. So babayaran mo ulit si Pearson naman. So mapapansin niyo kapag government fee, direct ninyong binabayaran doon sa third party organization tulad ng APRA, which is a government, which is an organization accredited or delegated or has the power, no, to evaluate your documents. At saka yung Pearson naman, yung third party organization na siyang nagbibigay ng NCLEX examination. So, nabasa ko doon sa Pearson na yung NCLEX ay pwede na sa bahay, no? Pero hindi pa siya fully implemented, no?
So maghihintay-hintay pa rin kayo ng mga developments sa Pearson kung po pwede na sa bahay bakuhanin ang NCLEX. Now, ang NCLEX ay maaari nyo kuhanin saan mang dako ng mundo. No, kahit saan po pwede nyo kuhanin yan. Ngunit yung OSCE ay dito lang sa Australia kukuhanin. So ano naman ang role ng Australian Certified Trainers? Ang role ng Australian Certified Trainers ay nagbibigay kami ng review ng ating NCLEX candidates. Ang ating review ay non-stop, no? Every Saturday and Sunday from 6 o'clock to 9 o'clock in the evening. Uh, Melbourne time, no? Melbourne time, 6 to 9 p.m. Melbourne time. So lagi yang meron tayong taga-lecturer. Walang tigil yan, no? 10 sessions. So 5 weeks continuous, no? 5 weeks continuous, then 10 sessions. After 10 sessions, if you would like to attend again, then you may do so, no? Provided you are not wasting your opportunity, because if you are, for example, not attending, no, for 3 consecutive or for three occasions, you will be losing that privilege to have the unlimited review, kasi kinakailangan natin na ipalaala sa ating mga kababayan na seryoso dapat kayo, no? Focus dapat kayo sa ating NCLEX review. So kapag ang halaga ng review is 350 Australian dollars, no? Babayaran nyo si Australian Certified Trainers naman para siya nagke-carry out ng review ng NCLEX. So kung halimbawa nakapasa na kayo, so anong role naman ni RPS, no? Si RPS Migration naman, kung kayo ay engaged client ni RPS Migration, kami ang magpa-process ng lahat ng mga papeles nyo sa APRA, no? So kung ita-transfer ba ang inyong NCLEX sa Australia, no? Or simula o Australia NCLEX ka na, yun ang ginagawa ng RPS. Kaya mapapansin niyo yung dalawang kumpanya ko, they are working hand in hand, no? In order to realize the theoretical part of the examination. Okay, so ngayon naman, kapag kayo ay nakapasa na ng NCLEX, no? So, pupunta na tayo ngayon sa clinical part of the examination. Ito ang tinatawag na OSCE, ang Objective Structured Clinical Examination. So ito ay binubuo ng 10 stations. For example, focus assessment, vital signs, risk assessment, no? Risk assessment, so pain management, no? ACE-bar, blood transfusion reaction, IV, no? IV fluids, okay? And medical administration, and then you have the what else? Aside from medical administration, you have the BLS, no, the basic life support, and the ANTT. So yung 10, no, yung 10 na stations dapat mong maipasa, no? At dapat ang score mo ay at least 50% sa bawat station, at dapat ang maipasa mong station ay at least 7, no? 7 pataas, no? So ano naman ngayon ang role ng Australian Certified Trainers? Now, if you are following Australian Certified Trainers page, mapapansin nyo doon ang kaganapan araw-araw ng ating mga internationally qualified nurses na nagsasanay sa Australian Certified Trainers na sa loob ng 2 linggo, no? Dito sa Australia, ang Australian Certified Trainers lamang ang kakaroon ng training ng 2 linggo, sapagkat bilang isang educator as well, no, gusto ko ready ang ating mga kababayan na makipagsabayan doon sa OSCE, kasi kung bibigyan mo lamang sila ng ilang araw, 3 araw, 4 na araw, 5 araw, hindi ready yan, kasi unang-una mag-a-adjust pa rito yan sa Australia, ang time zone. Pagkatapos marami pa yung mayroong mga kababayan tayo na matagal mag-fit in, matagal mag-adjust, no? Kaya 2 weeks dapat non-stop
ang simula ng training is 9 o'clock hanggang 5 o'clock, but they can be, no? They may access yung training center, no? From 6 o'clock in the morning hanggang 10 o'clock in the evening. So ganun kami ka-committed. Ang ating mga trainers ay passionate, no? Katulad ngayon, kalalabas ko lamang sa ating training center at ang ating mga kababayan ay kukuha na ng examination sa darating na linggo sa Tuesday. Ang OSCE ay mayroong monthly intake ang APRA. Sa katunayan, ang APRA ay naglabas na ng schedule ng May. Nasa Mayo na tayo. No? Nasa Mayo na ang intake ng APRA. Kaya kung kayo ay nakapasa na ng NCLEX, kinakailangan nyo na agad mag-register sa APRA para sa OSCE. At kung halimbawang kayo ay matagal nang walang bedside experience, no? Kung halimbawa naman kayo ay matagal nang hindi nagkakaroon ng nursing experience, yan ang advantage din ng Australian Certified Trainers kasi tuturuan kanila ng lahat, no? Ng lahat ng mga skills na kinakailangan mo. 33 skills 'yon, no? So kinakailangan mo 'yon. At kung gusto mo magkaroon ng early bird para at least mas marami kang training po, pwede mong gawin yon with no extra cost. Kaya naman, yung ipinagmamalaki ko talaga yung Australian Certified Trainers kasi hindi siya business-oriented. Siya ay kinakailangan ay tulungan ang ating mga kababayan para makapasa. No? Kasi kung hindi sila makakapasa, babalik at babalik yan sa'yo. No? Dadami ang mga hindi mo nakakapasa, so hindi magso-survive ang isang training center. Kaya naman dito sa Australia, mapapansin niyo ng Australian Certified Trainers ang natatanging training center na nagkaroon ng 100%, hindi isa kundi dalawang beses noong 2024 at 2025 parehong September. Nakakatuwa, no? September 2024, September 2025, parehong 100%. Evidence-based, may mga pictures, may mga pangalan, no? Kasi yung iba nating mga kababayan, yung iba mga review centers dito, o pwede lang sabihin 100%, pero walang ebidensya. Kayo mga nurses, dapat evidence-based, no? Dapat alam ninyo kung sino ang nagsasabi ng totoo. Babasahin nyo ang review, babasahin nyo talaga. Yun ang dapat ninyong ginagawa, no? So, yan. So, kayo ay papasok dito sa Australia on a business visitor visa. Ang business visitor visa, isang klase ng visitor visa na nasa business stream, no? So, pupunta kayo dito sa Australia para kumuha ng OSCE. Bibigyan kayo ng Australia, no? Base sa inyong circumstances ng 5 years multiple visa, no? So, yun ang ibinibigay sa aking mga kliyente. 5 years multiple visa. So, pero ang inyong stay, lagi naman yan valid for 3 months. No? After 3 months, pwede kang lumabas, then papasok ka ulit. So, ganun yung visitor visa. Just like any other visit visa in other countries. No? So, yun yung gagawin ng RPS migration kasi migration ako. Alright? So, Australian Certified Trainers naman, training. No? Kaya mapapansin nyo, napakalinaw, napakaliwanag ng role ni RPS, ang role ng Australian Certified Trainers. At ang dalawang kumpanya na ito ay talagang ang service is at par excellence. Kasi ginagawa na namin to matagal na beses, matagal na, no? So, kung halimbawang ikaw ay nakakuha na, no, nakapag-training ka na, kumuha ka na ng OSCE, babalik ka sa iyong original station, babalik ka ng Argentina, babalik ka ng Germany, babalik ka ng Japan, babalik ka ng Thailand, babalik ka ng Philippines, habang naghihintay ka ng result. Of course, kung ginawa natin yan sa Australian Certified Trainers, reasonable chance of success kasi hindi kita pakukuhanin kung hindi ka ready. Kaya sinasabi ng aking mga candidate, sir, pag hindi po ako nakapasa, it's not you, it's me. Kasi siyempre naroon yung element na ikaw ay talagang hindi mo napigilan yung sarili mo. Pero bago ka namin isalang, sinisigurado ko na ikaw ay may laban, no? Yun ang aking laging commitment sa aking mga candidate, no? So, ngayon, pag nakapasa ka, no, saka ka nakukuha ng English test, no? At ang ipinapayo kong English test ay ang Pearson Test of English,
Unang-una, ito ay akma para sa mga registered nurses. Ito ay mabilis, no? At kinakailangan mo lang ng 66. 66 sa reading, writing, sa reading, listening, and speaking. And 56 sa writing for registration purposes, guys, no? For registration purposes. 66 sa reading, 66 sa listening, 66 sa speaking, and 58 sa writing. So yan ang registration standards ng APRA. So ang ibig sabihin, kung nakapasa ka na ng English test, after makapasa ka ng OSCE, pwede ka na mag-apply ng registration. Ang recency of practice ay yung pagkakapasa mo ng OSCE. Yan ngayon ang ibig sabihin ng recency of practice mo. Ikaw ay nakapasa ng NCLEX, ikaw ay nakapasa ng OSCE, that means to say that you have complied with the recency of practice. Kaya naman, ang ating mga kababayan with or without experience ay po pwedeng maging registered nurse na sa Australia. Kaya ang aking mga nurses na diyan sa Middle East, no, ay mga sales agent, ngayon ay mga registered nurses na dito sa Pilipinas naman, mga insurance agent, mga medical coder, ang karamihan din, no, nabigyan ng pagkakataon na maging registered nurse dito. At ang karamihan ay ang mga nurses na may NCLEX na matagal na naghihintay sa US na hindi natin malaman kung mag-o-open ba ang US o hindi na. Kaya bago kayo tumanda, kinakailangan samantalahin nyo ang pagkakataon na gamitin ang inyong NCLEX dito sa Australia, no? Kaya 'yon ang overview ng ating registration na through OBA. Kaya mapapansin niyo ang inyong narinig sa video ay tama, wasto, may ebidensya at may resulta. Okay? So, with or without experience. Ngayon naman, lilinawin ko yung with or without experience, no? Hindi ko sinabi na with or without work. Kinakailangan pag nag-apply ako ng visitor visa, may work ka. No, kahit anong work mo, kung ikaw ay sales agent, kung ikaw ay basta basta meron kang ginagawa sa buhay. Kasi pag nag-apply ka ng visitor visa, of course, kahit sa bansa, tinitingnan ng iyong certificate of employment, hindi ba? Okay? So maliwanag tayo doon. So, yun ang tinatawag natin na registration. May age limit ba ang registration? Walang age limit ang registration sa Australia. Ngayon, kinakailangan ba ng recency of practice sa Australia para maging registered nurse? Hindi kinakailangan ng recency of practice para maging registered nurse dito sa Australia. Sapagkat ang pagpasa mo ng NCLEX at ng OSCE ay katibayan na ng recency of practice dito sa Australia. Okay? Ano pa ang ating naiisip na mga ng mga katanungan sa registration part? So hindi ko pa na sasagot, no? At isa pa rin sa services ng Australian Certified Trainers, yung English test ninyo ay complementary sa RPS Migration Services, no? Kami ang nagre-review sa inyo ng English pagkatapos mo makapasa ng OSCE para hindi agad siya mag-expire. Okay. So timeline ng ating registration, no? Ang timeline ng ating registration, bigyan nyo ang sarili niyo ng 6 to 8 months para sa registration purposes kasi depende sa inyo. Kung halimbawa mabilis kayo makapasa ng examination, mas mabilis ninyong ma-accomplish ang inyong registration process. Pero normally, 6 to 8 months, tinatrabaho nyo yan. And then ano pa ba ang mga costs and charges ng inyong registration? Yun ang kaibahan dito sa Australia, guys. Kung ikaw ay magma-migrate dito sa Australia, this is really an investment. Parang yung investment mo sa sarili mo. Hindi dito, wala dito yung katulad sa UK na sasagutin ng employer yung lahat ng mga gastos mo and then saka i-refund. Wala ditong ganun, no? Kasi dito skill-based. Kinakailangan dito ikaw ang mag-invest. Kaya Australia is inviting eligible applicants. Hindi lahat, no? Kinakailangan yung handa na yung may pondo, may financial capacity. Kasi kinakailangan mong bayaran ng mga testing fee.
Unang-una, 410 Australian dollars. Babayaran mo ang AFRA self-check, no? 410 Australian dollars. Ikalawa, babayaran mo 350 Australian dollars na training ng NCLEX. Kung halimbawa may NCLEX ka na, hindi ka na ano doon, babayad. Yung ATT at saka NCLEX examination, 500 Australian dollars. Okay? Ang sunod mong babayaran sa registration, yung OSCE examination testing fee, no? Which is 4,000 Australian dollars. Yun ang pinakamalaki. 4,000 Australian dollars. Ang sunod mong babayaran, yung OSCE training fee sa Australian Certified Trainers na 2,500 Australian dollars, no? Sa RPS migration naman, no, ang aming service fee ng inyong documentation 750 Australian dollars. So hindi ba napakaliit? At ang sunod naman ay yung visa processing ng business visa 1,000 Australian dollars. So that's it, no? 'Yun ang registration cost ng inyong pagiging registered nurse. So ano naman ang mangyayari, no? Ano ang mangyayari pagkatapos mong maging registered nurse? May dalawang scenario. Kung ikaw ay maraming experience, tulad halimbawa, ang mga kababayan natin na kasalukuyang naghahanap buhay at kasalukuyang nurses sa Middle East, sa Pilipinas, saan mang dako ng mundo, maraming experience. Kapag sila ay naging registered nurse na dito sa Australia, iyon ay nagbubukas sa kanila ng working visa opportunity, no? Working visa opportunity po. Pwede silang mag-apply ng jobs dito sa Australia kahit saan, no? So, yung sponsorship ang kanilang hinahanap. Hindi maibibigay ni RPS Migration 'yan kasi hindi naman ako recruitment agency. Maliwanag tayo simula pa sa simula, ha. So, hindi ako nagbibigay ng work. Kaya yung mga nagme-message sa akin, can I apply for the job position? Dinidelete lagi natin 'yan kasi hindi nagbabasa ng ads, hindi nakikinig sa video, no? May sariling gusto. So hindi po pwede 'yon. Kinakailangan para ang mga kababayan natin ay magabayan ng tama, no? So kinakailangan basahin ng mabuti, unawain ng mabuti. No, so RPS Migration ay hindi recruitment firm. Si RPS ay immigration firm na nag-a-assist sa lahat ng klase ng visa at sa lahat ng klase ng training ng nurses kasi ay may dalawang kumpanya, RPS at saka yung Australian Certified Trainers, no? Kaya maliwanag yun. Kaya yung mga nag-a-apply sa akin ng work, inaano natin yun, swipe to the right, no? Swipe to the right, swipe to the right. Hindi yung po pwede. Next. Kaya po pwede ulit silang mag-inquire. So po pwedeng saan naman makakakita, no? Saan makakita ng mga employers, no? Ang immigration ay may list ng approved sponsor diyan sa website ng www Department of Home Affairs or DOHA, no, .gov.au. So pag tiningnan niyo doon, makikita niyo doon ang list of sponsors, no? Pipindutin niyo lang 'yun, pupunta kayo sa website, mag-apply kayo sa mga website na 'yon. So ganun lang 'yon. So and then kung halimbawang ang mga employer na ito ay gustong sila magpa-process ng visa ninyo na working visa, well and good. Kung hindi naman sila magpa-process ng visa mo at maghahanap ka ng agent, of course naririto si RPS, no? Para kayo itulungan doon sa working visa, no, process. May isasama mo doon ang iyong immediate family, ang iyong asawa at ang iyong mga anak. Hindi kasama ang biyanan, ha? Hindi kasama ang biyanan sa working visa. Ang isasama mo lamang ay ang iyong immediate family, ang iyong asawa at ang iyong anak, mga anak. Yan, at po pwede kayong magtrabaho na dito sa Australia. Okay? Yun ang mga maraming experience. Inuulit ko, walang age limit. Kaya kahit hanggang 60 years old at kayo ay pumapalo pa, no? Nakakapagtrabaho pa, po pwede yon. Okay? So, yun yung isang opportunity, yung isang scenario. Ano naman ang ikalawang scenario? Ang ikalawang scenario, yung mga registered nurse pero walang
1 year experience, walang experience, 'di ba? 'Di ba sinabi ko with or without experience. Yung with experience, walang problema. Papaano naman yung without experience ngunit naging registered nurse sa Australia? Yung without experience, po pwede kayong kumuha ng experience after nyong maging registered nurse. For example, 1 year volunteer para lang maging qualified kayo sa subclass 4A2 o sa working visa kasi kinakailangan ng 1 year experience. Dati 2 years yan eh. Ngayon ginawa na lang 1 year. So ang ibig sabihin, kung kayo ay mayroong 1 year experience, po pwede kayo magpa-interview para sa working visa. Okay? So maliwanag yon. So po pwede nyo kuhanin after para lang kayo ay maging qualified sa working visa. Ikatlong scenario, no? Ito yung scenario na sinabi ko, yung mga registered nurse without experience pero sila ay less than 43 years old, no? Bukod sa working visa, kung halimbawa ayon yung kumuha ng ayon kumuha ng experience, ang isa pang opportunity nila pag-apply ng residency. Katulad ng with experience na less than 43, then po pwede silang mag-apply ng residency na aking i-discuss momentarily, no? So yun ang ikalawang scenario. Yung ikatlong scenario ay ano naman, no? Ang ikatlong scenario ay yung registered nurse with experience pero 45 years old and above, no? 45 years old and above. Ang pathway ng mga yan ay working visa lamang, no? Working visa. Ano naman yung ikaapat na scenario? Marami palang scenario, no? Registered nurse without experience, 45 years old na din. Paano naman yon, no? So, ano ang pathway nun? So, kinakailangan mo lang na kumuha ng 1 year experience para ma-qualify ka sa working visa kung may mag-i-interview siya. Pero siyempre, nasa sa'yo na yan na maghanap ng work, no? And then, eto ang may twist, no? Kung halimbawang 45 years old na, talagang gustong-gusto mo, attorney, talagang gusto ko talagang maging resident sa Australia, paano ba ang gagawin ko? Ay 45 years old na po ako. Natulog po ako ng mahabang panahon, tumulong po ako sa aking mga kapatid, ng aking mga kamag-anak, nakalimutan ko na po ang aking sarili. So kadalasan no sa ating mga nurses ganyan. So kung halimbawa ikaw ay 45 years old, naging registered nurse ka dito, meron kang sufficient experience, meron dito tinatawag na DAMA region, no? Hanggang 55 'yun, no? Paano naman kung halimbawang ikaw ay registered nurse, 45 years old pataas, walang experience? Anong gagawin natin, no? So bukod sa kumuha ka ng experience ng 1 year working visa, po pwede tayong mag-apply sa New Zealand ng Trans-Tasman, no? Yung mga 45 years old na RN with or without experience, po pwede kong ipadala sa New Zealand, no? Isang barko. So, at doon kayo magiging registered nurse at po pwede kayo mag-apply doon ng residency, no? Hahanap tayo ng po pwedeng mag-assist sa inyo doon kasi hanggang 55 years old doon. At kung kayo halimbawa naging resident doon, naging citizen doon, bumalik kayo sa Australia na citizen na, mag-work kayo dito ng 1 year, mag-apply kayo ng citizenship sa Australia. Done, no? So, ganun yung maraming mga paraan, no? 1 year or 2 years na nag-work ka dito sa Australia, then magiging citizen ka rin dito kasi meron ngayon na recognition din, no? So, yun ang kagandahan sa RPS migration kasi nadidiscuss natin ang migration, ang registration, no, ang residency in one, no? Hindi yung madidiscuss ko lang registration or madidiscuss ko lang residency kasi dito sa Australia nag-iisa, no? Ang RPS ACT, wala tayong ibang mga katulad ng agency or immigration firm na talagang specializing sa nursing. Okay? So, yun yung mga salient points, mga importanteng bagay na dapat tandaan sa registration. Ngayon naman, dumako tayo sa residency. Dito na papasok ang lisensya ko bilang registered migration agent. Dito sa Australia, whenever you are dealing
dealing with a person claiming to be a registered migration agent, you really have to look into the details, no, sa www.omara.gov.au, no. Doon niyo makikita ang detalye kung siya ba ay kwalipikado para kayo ay tulungan sa residency. Ang residency ng registered nurses, ng international qualified nurses, ay nagsisimula lang kung kayo ay registered nurse na sa Australia. Hindi kayo makakapag-apply ng residency using registered nurse as a skill kung hindi kayo naging registered nurse sa Australia. Okay? At ang criteria para maging resident or immigrant dito sa Australia ay ang mga sumusunod. Una, kinakailangan less than 45 years old ka at the time of the invitation. Paliliwanag ko yun kung ano ibig sabihin ng phrase na yun. No? Ikalawa, dapat wala kang medical condition. Ano ba yung mga medical condition na sinasabi? No? Ang mga medical condition ay tulad halimbawa ng mga sakit, no, o karamdaman na magbibigay ng significant cost sa Australia na para ikaw ay ipagamot. Tulad halimbawa ng heart condition, cochlear, or autism, yung mga ganon. No? Pero yung TB, okay yan. Hanggat yung latent TB, okay yan. Yung mga history ng TB, okay yan. No? Hindi yan mag-a-attract ng significant cost. So, una, less than 45. Ikalawa, no medical condition. At ano pa ikatlo? Of course, ikaw ay registered nurse. Okay? Dito sa Australia. So, may tatlong stages sa residency. Una, no? Una ay ang skills assessment. Ikalawa ay ang skill select invitation. At ang ikatlo ay ang visa lodgement. Yun ang mga stages ng residency. So, ano ang skills assessment? Skills assessment, puro paper documents yan. Ipipresent ko ang inyong registration as a nurse, yung inyong registration sa overseas, at lahat ng mga dokumento na may kinalaman sa inyong qualifications, skills, at experience bilang registered nurse. Yun ay i-evaluate ulit, no? Riribisahin, no? Riribisahin ng ANMAC. At kung halimbawa ikaw ay pumasa at lahat naman ay nakakapasa kung hindi bogus ang document, then bibigyan tayo ulit ng papeles. Yung papeles na yon, yung papel na yon, gagamitin natin sa second stage. Ang second stage ay ang skill select invitation o ang expression of interest. Kasi dito sa Australia ay kinakailangan ikaw ay makapasa sa points test kasi in a points tested visa, no? Ano ang point tested visa? Ang inyong mga attributes ay merong kaukulang points. Halimbawa, ang inyong age, kung ikaw ay 25 to 32, 30 points. Ang inyong experience, halimbawa, meron kang 10 points, 15 points. Ang inyong English proficiency, meron kang 10 points, meron kang 20 points. Ang iyong status, kung single ka, 10 points. Kung may asawa ka, 5 points. Kung kukuha siya ng English. Kung ayaw niya kumuha ng English, hiwalayan mo na. Okay, kasi mawala ka ng 5 points. Alright, so yun yung mga bagay-bagay na isinasaalang-alang sa expression of interest. At magkakaroon ng electronic raffle ang immigration, depende sa availability ng allocation, no? Depende sa allocation ng government sa inyong skills. Ang registered nurses for the past 13 years, laging naandyan, hindi nawawala. Okay? So, kung kayo ay na-select, for example, 80 points ka, 85 points ka, 70, 75, passing 65. So, ikaw, pag na-select ka, saka tayo magla-lodge, no? Kung hindi ka na-select, then pataasin mo lang yung points mo at ituturo ng RPS Migration kung paano natin mapapataas ang points mo. At alam nyo ba, may bago akong video, guys. Baka hindi nyo pa nakikita. Pinabilis. Ito ang pinaka-latest, guys. Pinabilis ng immigration dito sa Australia ang approval ng ng residency visa ng mga nurses. No? Meron akong residency visa ng engineer, 1 taon na hindi pa na-approve. No? Pero ang nurse, ito lang, 19 days, no? 19 days na approve ang residency visa ng aking mga kliyente. Ang iba 1 buwan.
no? May 3 linggo. Napakabilis ngayon. Bumabalik yung dating time nila ng 2017 o 2015, 2016, 2017, mabilis. Ngayon, mabilis ulit. Kasi 2026. So siguro cycle talaga 'yan, no? Sa loob ba naman ng isang dekada kung pa-practice ng immigration practice dito sa Australia, talaga nasubaybayan na natin, no? Ito 19 days. Kaya kung halimbawa kayo ay na-select ng immigration, tayo ay nag-lodge ng application, sa kasalukuyan, napakabilis, 19 days mayroon ka na. Immigrant ka na. Ganun kabilis. Kaya ang OBA mabilis, ang residency mabilis, no? Doon sa 3 stages, ang mabagal lang dito ay ang skill select invitation. Kung kasi bumabagal 'yan kung mababa ang points mo, no? So dapat mapataas mo ang points mo. Okay? So yun yung residency. Kaya mapapansin nyo, kung kayo isang registered nurse, huwag nyong sayangin ang inyong pagkakataon. Today is the time, no? The most opportune time for you, no, to apply sa Australia. Kaya naman isinusulong ng RPS Migration ang registration to residency sa Australia through OBA. Hindi lahat ng impormasyon, lagi kami may solusyon, no? Yun ang aming ibinibigay sa ating mga kababayan. Tingnan naman natin, no, ang inyong mga katanungan, no, para sa ating mahaba na ang ating discussion, no. Isang oras na pala ang nakakaraan. So tingnan natin ang inyong mga katanungan habang ang aking mouse ay hindi mag-connect. Wait. Kinakailangan mag-connect ang mouse ko. Okay. Oops. Okay. Paano ba ito? Connected. Okay. Attorney, yung US NCLEX ko last year lang nung May 28, 2025, ako pumasa. Mag-take po ba ako ng NCLEX Australia? Hindi na. Hindi na. Kasi valid yan for the last 10 years. Okay. You may write your question. Okay. Sino ba nagtanong? Wait. Okay. Attorney, yung experience ko po, ano yan? Credit officer, review nurse, as experience under neck. Malayo ka na, no? Nasa ano ka na? Nasa, kung ang iyong application ay under na currently processing, no? Currently processing ka ng iyong application. So, you may message me, no? Kasi malayo ka na, nasa dulo ka na. Pero under neck naman yan, no? Kasi hindi nabibilang. Ibig sabihin ng neck, hindi ka nabibilang kahit kanino. Okay? Okay, so what else? Attorney, ang hospital bedside experience ba ay kailangan current? Hindi na kailangan natin ng experience para for purposes of registration. Kung halimbawa naman, for purposes ng residency, yung the last 10 years mo na experience, po pwede nating bilangin yon sa residency. Okay? What about OSCE po? May expiration po ba siya? Wala namang expiration ng OSCE, no? Nagsumasara lang yung portal mo kung hindi ka kumukuha within 90 days. Yun ang bago ni APRA. Pero marireactivate mo naman siya. Okay? Thank you po sa mga information. I will leave after the minutes. Okay. Yung NCLEX ko last year, okay, nasagot ko na yan. Does ANMAC Credit Clinical Review Nurse experience under neck? Magagawa ko yan. Kasi titingnan ko kung ang iyong registration ba, no, habang ginagawa mo ang iyong clinical review nurse, no, ay ginagamit mo.
Okay? Halimbawa, yung nasa US, yung mga nasa Pilipinas, mga yung nagta-triage, no? Kung ang iyong company ay hindi tumatanggap ng mga hindi RN, dapat RN. So magagamit niyo 'yun. Okay? Yun ang ibig sabihin nun. Pwede po ba school nurse? Pwede ang school nurse, no? Kahit clinic nurse po pwede, no? Kahit walang experience po pwede, hindi ba? So, pero for purposes ng residency, kahit anong experience po pwede. How many years po from this year? Okay. Ang hospital bed sa experience ba ay kailangan current? Hindi naman. Okay. Wait. Punta na po ako sa office mo dyan sa Melbourne this year. Dalhin ko yung license ko and job experience ko. Okay, see you then. So, attorney, ano po mga valid na English test? OET, IELTS lang po ba? Pwede ang PTE, no? OET, IELTS, PTE, pwede yan. May office po ba kayo sa Cebu? Wala po. Sa Iloilo po meron tayo. Pero po pwede naman kayo mag-message sa akin, no? Sa +61 415 831 158 sa WhatsApp na yon para ma-i-endorse ko kayo sa malapit na opisina. Kasi lahat naman ngayon puro online na. Kailangan mo lang i-establish talaga, oh, legit ba to? Oh, siyempre si RPS 100% legit, no? So, pag nag-WhatsApp ka sa akin, i-endorse kita sa aking mga sa aking mga case officer. Attorney, pag nagbayad po ba ako ng OSCE, ilang months pa dapat mag-take? Padadalan ka ni APRA ng mga ano, papadalan ka ni APRA ng mga reminder sa'yo na kumuha ka na ng OSCE. Pero pa pwede ka naman kung meron kang work commitment, you may tell to APRA, I will take this on this date. Ganon, no? And then po pwede mo siyang i-postpone, no? Okay? Attorney, ako po next step ko na is OSCE. Mag-pay na po ako ng OSCE or need mo ang OSCE or need ba ako mag-apply ng visa? Kinakailangan magbayad muna ng OSCE sa APRA para bigyan ka nung letter. At yung letter na yon gagamitin mo sa visa. At pag nagamit namin sa visa, ibibigay mo naman ulit ang visa kay APRA para i-schedule ka na kung kailan. No? Ganun yan. Eh, magaganda mga katanungan yun, no? Attorney, may kaso po ako, hindi pala, sorry, hindi yon. May love life? Ano? May lab na po bang ACT sa Sydney? Dito lang sa Melbourne ang laboratory natin kasi ang testing center ay naririto sa Melbourne, Australia, no? Kaya mas maganda pumunta ka dito sa Melbourne. Thank you po, attorney. Okay. O yan, no? Napakaganda ng ating discussion, guys, no? Nakakatutuwa, no? Nga pala, sa for in the information of everyone, no? I'll be in Dubai this coming March and in Spain, no? To conduct my road show. Meron tayo diyan ng mga seminar, no? Makikita niyo ako ng face to face sa Dubai, no? At sa Spain. At bala ko rin pumunta ng Germany para i-meet natin ng ilang mga nurses doon, no? At magkaroon ng face-to-face consultation sa akin diyan sa Europe, no? At gusto ko lagi ay sapagkat nagbabalak tayo magkaroon ng RPS Spain, no? Para yung mga ang ating mga kasamahan na mga nurses, no, na gusto magpunta ng Australia, matutulungan natin. At yung iba naman na narito sa Australia na gusto ng yung mga wala ng pag-asa mga student visa, punta ng mga Spain at doon mag-aral, pwede din, no? So yun ang gagawin natin sa susunod na mga buwan. Okay. Attorney, okay, nasa na ba yun? Attorney, may lab po ba? Hindi. Paano po mag-process kapag NCLEX passer na? Ayan. So kung halimbawa kayo gusto na mag-process, just WhatsApp lang at +61 415 831 158 or i-message ang inyong mga case officer para kayo ay matulungan. Kung halimbawa nakausap na kayo ng inyong case officer, makipag-usap sa case officer at huwag nang idadaan ulit sa akin kasi magkakaroon ng confusion. Okay? So, if you are being attended by our case officers, you will be fine. Okay? Attorney, married po ako, hiwalay na, but not yet annulled.
Both may PRC license and passport ay under ng maiden name. Ang may married name ko lang is PHC driver's license. Okay, maiden name, maiden name, Parang nalito ako sa iyong ano, sa iyong sa iyong question. Ang rule of thumb, kung ano ang nasa passport mo, yun ang gagamitin mo. Kahit pa yung mga papeles ay yung maiden name, pakikita mo lamang ang iyong marriage certificate, no? Kasi hindi ka pa man annulled, no? On the process pa. Okay? Hangga't hindi nababago ang passport mo, yun ang gagamitin mong name. Okay, evidence. Hihintayin ko po kayo dito sa Germany. Sige po, ano, makita-kita tayo sa Germany. Kaya, sino ba yung taga-Germany na yon? Na, ano, dapat, pagpunta ko dyan, no? Maraming mga Pinoy tayo makakausap. Saan ka ba dyan sa Germany? Meron po bang OSCE training sa Sydney? Sa Melbourne lamang po tayo meron, no? Ang Australian Certified Trainers. Kaya kung gusto po ninyo na magkaroon ng pinaka uh, sinsim, komprehensibo na training ng OSCE, ayan po, Australian Certified Trainers. Dito po tayo. Kung kailan ka punta, okay, wait. Hindi ko nabasa yon. Okay. Please sa Facebook page mo po or sa WhatsApp lagay yung date kung kailan ka punta sa Germany. Si Christian Jung, okay. Mag-ano ko niyan, makikita niyo ang aking video, no? Na ako ay pupunta na diyan sa Spain. Kaya i-share niyo sa lahat ng mga kababayan natin diyan at sa Germany, no? Para at least maabot nating lahat. Kaya naman sa ating mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy po ninyong i-share ang ating video, ang ating sa mga groups at sa mga pages at para po maabot nating lahat ang ating mga kababayang Pilipino. At kung gusto po niyo mag-engage sa RPS Migration, kontakin lamang po niyo ang inyong case officer o mag-WhatsApp sa +61 415-831-158. At lagi po tayo magkakaroon ng information webinar ng Monday, Wednesday, Friday, and Saturday. No? I-announce ko po yan sa ating Facebook page para lalo po tayong magkaroon ng impormasyon at matulungan ko kayo na makarating dito sa Australia, makita nyo ang Australia, mabago ang buhay natin, matulungan ko kayo at maging Australian citizen someday. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Ako po ay natutuwa makita kayong lahat. No? Kay RPS, sulit ang visa mo. Thank you, Attorney.